Ayan, magandang gabi po sa atin lahat mula sa programang Areglo sa Net Radio. Ito po yung lingkod, si Mr. Rico Areglo sa pamamagitan ng Philippine Digital Media Society in cooperation with Masbate Online, Masbate Boreas Tikaw Island News or for short, Mabuti News. Muli tayong bumabalik sa loob ng isang oras at meron tayong mga pangilan-ilan na lilinawin. Bago ang lahat, happy watching muna dyan sa mga taga-barangay Usab. Kumusta po kayo? Specialist din sa aking mga tropa papes. Si parang Tomas, parang Ruel. Toy, kumusta na Toy? Mabagong buhay na ba? Mario De Jesus, kumusta? Belated happy birthday last May 10. Ang tropa dyan sa Purok 1, Purok 1, Primo Jesus at si Prima Loida. Primo Ruel Samson, pahiram ng sound system mo dyan. Ang aking close kumpare, paring Charlie. Kita ulit tayo sa mga susunod na buwan. Ang aking kabats dyan sa Matungaw, salamat sa pag-entertain tsaka sa mga masasarap na ulam, lalong-lalo na yung mga alimasag. Yummy! Ang aking kadiskusyon at ang aking professor, si Prof. Eder Oliva. Diba, ang ganda nating sound. Tayo ay sinulat natin yan para hindi tayo ma-copyright. Meron tayong lilinawin mamaya at dun sa ating mga natatanggap na mga na humihingi ng assistance. May nagtanong sa atin na patungkol ito sa kanyang trabaho. Hindi siya sinuswelduhan ng tama. Hindi natin na kahit iklaro man o malaman natin kung saan lugar, ay masyadong mababang pasweldo sa kanya, 200. Grabe naman kayo ng mga negosyante magpasweldo sa tao ng ganyan. Mga wala kayong kaluluwa eh. Sabi nga, yawa. Imagine nyo, papasuldo ko yung 200. Hindi lang sinabi sa akin kung ano ang pangalan ng kumpanya. Pag malaman ko, tatawagan ko kayo dyan. Kaso ang problema lang niya, mukhang nag-resign na. So, may alam mo naman, kayo mga negosyante, lalo sa pasweldo pa nga lang natama eh. Magulang na kayo, lalo pa pag ganitong nag-resign na. Dami yun ng katwiran dyan, malamang. Alam mo, kayo na mga magugulang, kayo yung mga negosyante na nagpapatrabaho, wala nga na kahit hindi nga kayo nagbibigay ng benefits. Sobra-sobra sa oras. All around yung trabaho ng trabahador nyo. Ginagawa nyong kalabaw. Nasisikmura nyo yan, grabe kayo. Baka pag namatay kayo, hindi na kayo kakainin na uod. Tungkol naman doon sa nagtanong sa atin, patungkol doon sa mga namatay niya magulang, nagtatanong siya patungkol doon sa extrajudicial settlement. So ang tanong niya ay, kailangan ba dalawa ang i-execute na extrajudicial settlement?
So, ang tanong niyan ay, mas maganda mag-execute kayo ng dalawang extrajudicial, pero pwede nyo sabay process. Doon sa, halimbawa, yung tatay ang unang namatay, pag malayong pagitan ng taon, kumuha kayo ng hiwalay na mga certified copy ng tax declaration doon sa time of death nung unang namatay, which is si tatay. Ang purpose kasi natin doon, para yung value doon sa time of death. Ganon din doon sa nanay. Pagkatapos mag-execute ng extrajudicial settlement, kumuha ng certified copy ng mga property na doon sa time of death, tax declaration. Yun lang naman yun ang titingnan nyo kasi ang value kasi yun hindi pareho. So, yun lang sir. Medyo ano lang yan, procedural lang yan. Kasama na yan paggawa kayo ng publication, kung kayo magpa-process, so hindi na kailangan ng SPA dyan. Pag kompleto kayo ng papel, madali lang naman yan. Mayroon tayong natanggap na nagpasis, nagtanong. Una, hindi maganda yung palitan namin ng kuro-kuro nung taga-DAR. Mamaya balikan natin yan. Ganito kasi yon, mayroon tayong 3 years ago, mayroon tayong ginagawa, ina-assist na isang property na under tax declaration. Ang nangyayari kasi, nag-execute ng tax ay extrajudicial settlement with sale. Ang siste, pagkatapos execute, dinala sa assessor office, nag-conduct ng survey, na-transfer, na hindi kumuha ng clearance sa BIR. So kanina, ganun ang ina-assume ko na nangyari. Na mangyayari. Ang sabi kasi nung complainant, may pumuntang taga-DAR. So, ang tanong natin, nag-request ba kayo? Hindi. So, parang suspicious para sa akin. Kasi sa akin kasi, sa pangkaraniwan kasi, lalo yan ay tinatawag na, yung title is CLOA. Meron kami na process CLOA. Hingyan mo lang ng clearance sa DAR. I-comply mo lang certain requirements. May sasubmit mo na. Pata-transfer na. Dito kanina hindi. Kaya yung mga tao kasi na alam naman natin, katulad natin magsasaka, wala silang kaalam-alam dun sa mga terminologies pagdating dyan sa transfer ng property. Basta sila, pag may pumunta na entertain, yun lang yun. Kaya, gumawa tayo ng paraan na makausap yung engineer na nag-survey. Yun na nga po, sa una, hindi maganda yung aming discussion. Ako kasi, ang nasa puso ko kasi, ang ina-assume ko, katulad nung nangyari, nung una, na may pumunta roon, may nag-survey, after survey, hindi naman natapos, nagkaroon ng bagong tax declaration na alam ko naman na hindi dumaan sa BIR. Itong assessor din, hirap na magsalita, pero bakit nalipat? So, balik tayo dun sa senaryo kanina. Actually, pagkatapos namin mag-usap, inalo ko siya na kung pwede ko siya interviewin ko dito nga sa pagla-live. Kasi yung pangyayari, tawag dito na may matututunan. Ganun pala yun. Tayo naman, after na nag-usap kami ni engineer, shout out dyan sa Municipal Agrarian Reform Office, Mandaon, Municipality of Mandaon.
province of Masbate. Doon yun eh. Sa aming pag-uusap, ang tanong ko, mayroon bang document or any document na napagkasunduan ng mga heirs na i-partition? Sabi ni engineer, wala. So, lalong nanghinala. Okay. Hindi natin maalis sa atin yan eh. Pangalawa, kasi ang iniisip ko, extrajudicial. Pero darating tayo dyan mamaya. Kasi yung may-ari ng lupa na yun, namayapa na. Marami siyang binabanggit sa akin na hindi naman niya ini-explain word by word. Isa pa, maingay. Basta ang natatandaan ko lang, tinanong ko yung memorandum order, kung anong nasasaklawan yung ginagawa nilang pagsukat. Kasi ang tanong ko doon, anong purpose? Sabi ni engineer, issuance ng title. O lalo ako nang hinala. Kasi wala nga kaming ini-execute na partition eh. Wala kaming ini-execute na extrajudicial. Pero napag-usapan na namin yun nung isa sa mga tagapagmana. Eh, alam nyo naman sa probinsya, ang lupa madali lang anuhin doon eh. Kapag pangkaraniwan lang, sa kasaysayan namin, meron doon, may mga lupa na una sinasaka. So, tagal-tagal lang panahon, nalaman namin, meron na may-ari. Na-applyan. So, balik tayo rito sa DAR. Tinanong ko kay engineer, pumunta ba kayo sa barangay? May nag-assess ba sa iyo? Yung mga boundaries na may-ari andyan, no? Nandun naman. Pero ang barangay, wala. Lalo ako nang hinala. Pero sabi ko sa kanila, sige, ituloy nyo lang yan. Pero wag sana magkaroon ng irregular na hindi tama, mga irregular na mangyayari, magkakaproblema tayo. Yun nga, nagpasalamat ako sa kanya after nag-usap kami. Pagkatapos namin mag-usap, since na nasa Region 4 ako, malapit lang din sa office ng DAR, nagkonsulta ako dun sa DAR, sa legal. DAR, Province of Cavite. Ganun tanong ko, pwede ba yung CLOA mailipat na hindi dumaan sa extrajudicial? Sabi ng officer, hindi. Nanghinala uli ako. Pwede ba yun na kahit hindi ka mag-request na ipasukat yan, walang ini-execute na partition, susukatin? Hindi raw, o di lalong ako dun. Kasi may ganitong pangyayari. Bigla na lang sila pumunta ron kasi may susukatin. Ano ba yung memorandum na sinasabi doon? It is, nabanggit niya na, oo. Na kasi kapag ang titulo ay under ng Collective Certificate Land Ownership Award, OCC CLOA, mayroong programang gobyerno na inilabas sila yung Administrative Order Number 2 Series 2024. Ito yung patakaran sa paghahati, kung tawagin ay parcelization ng mga lupaing may Collective Certificate of Land Ownership Award. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Kusang sila, kumbaga, mas ikagagaang ng mga tagapagmana kasi hindi na sila dadan sa hindi na sila dadan sa extrajudicial, para BIR, hindi na sila dadan. Ang sinabi naman sa akin ng officer kasi exempted. So doon naman ako sa exempted sa tax. So BIR matter.
Ngayon, ang sabi sa atin dun sa DAR, pwede naman yun. Lamang, hindi lang basta after magsukat, na agad-agad may titulo na. Hindi ganon. So, after masukat yan, mayroon mga compliance. May mga compliance sila. Para ma-issuehan ng individual na titulo, yung mga tagapagmana. So, narito po binigay sa atin. After masukat yan, may approved plan na ilalabas yung DAR. Kasama nun, pag apply na ng mga individual na title, written request ng mga tagapagmana. So, i-attach dun yung certified copy ng AP man yan o CLOA na sinertified ng Register of Deed plus yung certified copy ng tax declaration. Tapos since na yan ay CLOA, mayroon yan 10 years period na nabayaran nila, pagbabayad nila. So, hihingi naman sila ng certificate of full payment dun sa amortization galing sa land bank. Tapos certification regarding loan. Siguro dito yung pag-award. NIA certification. Kasi may NIA certification payment ng irrigation. Kung irrigated or not, magbibigay ng certification yung NIA. Tax clearance, local tax clearance, ito ba ay updated na bayad? Tapos ito ay posibleng kakailanganin ito ng affidavit ng transfer or ay patay na. Tama, maaaring mag-execute sila ng affidavit of extrajudicial settlement. Affidavit stating that the property is part of retention area. Tapos certificate of aggregate land holding. Ito naman dun sa mga sa mga transfer yung mga tapagmana, affidavit of aggregate area of agricultural land holding, certified copy of income tax. Mga naman to, wala naman din dito na income, 0-0 na lang to. Cedula. Certification issued by the municipal and provincial assessor regarding the extent of agricultural land holding within the province. Personal information, meron dyan, ship SACARP, form number 3. Affidavit of undertaking that maintaining the productivity of the subject land holding in that will not charge the nature of use without the approval. So, marami silang compliance after na masukat. Mas maganda sana kung pumayag si engineer kanina na may sama siya ngayon sa live para kahit papaano sa kaalaman ng karamihan sa ganitong pangyayari na baka wala silang idea o hindi sila napupuntahan ng DAR sa lugar nila kasi busy nga, makatulong sana ito. Kaya muli, maraming salamat engineer. Pinakukuha ko yung pangalan mo kanina kasi hindi ko gaano marinig kasi maingay. Salamat ulit sa ngalan ng Maro Office sa Mandaon.
Balik naman tayo sa mga nakikita natin problema nung mga nakaraan na hindi ka aya-aya sa mata ng kahit sino. Unahin natin, nag-viral na yung tinatadyakan yung bata. Halos dito lang sa malapit eh. Napakaswerte mo yung kumuha sa'yo, mga mababait. Hindi namin alam kung yung ang statement mo dun sa social media, ikaw yon na sinasabi mo na hindi mo sinasadya, nakakagigil lalo. Alam mo bakit hindi mo sinasadya? Ilang beses mo binalik ang tadyakan? Hindi ba sinasadya yon? Sinampal mo pa, tinadyakan mo pa. Tatlo yata beses yun. Nakakagigil ka ng laman eh. Ayun ang sinasabi natin na pag ganitong may nakikita tayo ng mga ganyan na senaryo na hinahanap natin yung ayaw ng karamihan eh. Nakakagigil talaga eh. Napakawala mong puso eh. Para kang hindi ka pinanganak. Meron pa dyan, yung makikita nyo sa screen, no, yung bata na yun na pinatay. Yan. Sabihin nyo ngayon na pangit yung war on drugs. Kung kamag-anak nyo yan, yung nakikita nyo sa screen na nagpa-flash, ano kaya masasabi nyo? Kayo naman nagsasabi sa war on drugs na kasi AJK. Sinasabi nyo lang kasi hindi kayo nabibiktima eh. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo sa screen yun. 3 taong gulang. Kung anak nyo yan, sasabihin nyo mali yung programa sa war on drugs. Biktima yan ng mga na-addict. Meron pa dyan yung Mr. Chairman, nasend mo ba yung picture yung dalagita dyan? Sa Taguig lang nangyari yung sa Dalagita. Sa Taguig lang. Kababayan ko pa, taga Masbate. Ito ba, wala ko dito nung Tingnan natin. hindi na yung malalagay. Hindi na? Hindi na yung Siguro nakikita nyo naman sa ano yon. Nakikita nyo naman sa social media, lalo na yung mga kababayan ko dyan sa Masbate, nakikita nila yon. Si Ninya Brosas ang pangalan niya. Biktima ng mga lulong sa drugs dyan sa Taguig. Ngayon kung mga kamag-anak nyo yan, sasabihin nyo, pangit yung war on drugs. Yung war on drugs talagang, may masasagasaan talaga yan kung tinatawag na collateral damage. Kayo naman, total yung operation nyo na igabi naman, yung mga anak ninyo, alam nyo naman na kung talagang mga anak nyo ay mabubuting anak, ibig sabihin, hating gabi, nasa bahay nyo yan. Ngayon, kung kayo rin ipabaya, o kayo sumasaludo sa mga kung saan hindi nyo magilap, ay hindi nyo alam, nadadamay na pala, hindi yan magsasabi ng totoo anong ginagawa sa buhay nila eh. Magugulat na lang kayo, tatawagan ko ganito si nasangkot. So, wala kayong kalam-alam, sasabihin nyo, biktima lang. Pero sa nakita ko kung nakita ko yan, yung batang ng plus screen, yung tinatadyakan, nakita ko sa video. Nasabi ko talaga, kung akong mayor sa lugar na yan, hahanapin ko yan. Malapit lang pala eh.
Alhamdulillah, nakuha siya sa Taguig. Samot-samot mga comment, lalo dun sa nanay. Hindi ko na alam kung yung sinasabi niya na pinatawad na nila, kinausap nila, yun ang nakapost dun sa nanay. Kung siya talaga yon, pero lumabas isang video, hindi ko rin sure, hindi naman ako expert sa IT, kung yun ay AI. Pero kung yun sa pahayag niya na Kisyo, kinausap niya na, pinatawad niya na, kung akong kamag-anak nung batang yan, i-implead kita sa kaso na itong yung kinakasama mo eh. Kasi sa pinanalita doon sa nakapost, parang may consent ka eh. So, para sa akin, pag totoo nga yun conspiracy. O dapat hindi sa ibalik yung bata, doon na lang sa DSWD or kung kanino mga guardian. Tapos ikaw, kung totoo yun. Pero doon sa nabasa, parang tingnan nyo rin yung mga comment, mga negative comment. Ni isa doon, wala kang kakampi. Wala na yung ating sound. Ito. Ganda-ganda natin sound. Tayo na mismo nagsulat para hindi tayo ma-copyright. Ito, testing lang to kung maraming salamat dyan sa aking mga kababayan na minsan nagme-message sa pinakikita lang, nanonood sila eh. Pagpatuloy nyo lang yan. Yung aking mga tropa sa online na Mabuti News. O nag-start pa lang tayo, may kita tayo isang buwan. Sa mga susunod natin pagla-live, doon natin nila-live yun. Siyempre, sa cooperation ng Parañaque Net Radio Worldwide, dito lang yan. Sa pamamagitan ng Philippine Digital Media Society at ang ating Mr. Chairman, si Godper Latam. Mali po sa mga nagtitiwala sa atin, mga nagme-message, dami-dami. Hindi naman tayo ganun kahusay, pero hanggat sa makakain natin, lalo ng mga OFW, sa pangalan ng aming grupong Agilyon, sa tribes, sa Agilyon Group. Kay Mami, magandang gabi po. Hindi ako naka-join sa meeting kanina kasi ito nga, pinaghahanda namin yung mag-live. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At pakinggan natin yung, parang maganda, parang parang hagibis lang. Areglo sa Net Radio. Muli po sa mga susunod na araw, muli tayong magsama-sama at sa paglilinaw ng isang bagay na akala natin hindi malinaw. Lagi natin sinasabi na kapag tama, ituloy. Pag mali, itigil. Sa ngalan po ng iyong lingkod, pasamatalang papaalam tayo sa next week. Kita-kita ulit tayo, Wednesday. Anyway, habang pakinggan natin itong ating soundtrack.
Okay. Okay na kaya?